Ayan na, good morning. Sana makapag-vlog tayo na maayos ngayon. Medyo pa-sunset. Wala na yung araw. Hindi na pa-sunset, talagang wala na siya. Okay, ikot na tayo dito. Ito po ang ating view for the day. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Woo! Fresh air! Kamusta naman kayo mga friends? Sa wakas, nakapag-vlog ng maayos-ayos. Hi bird! Flying bird! Life is amazing. Super amazing. Balik na po ang ating sombrero. After so long, ngayon lang ulit natin nagamit. Bago ang lahat, inhale muna tayo. Inhale. Exhale. Inhale again. Exhale. Inhale for the third time. Para sa kapayapaan, inhale again. Exhale. Yeah! Napakasayang inhale yun. Kamusta naman kayo dyan? Relax tayo ngayon kasi very productive. Ang aga natin nagising alas 6:30. Dire-diretso ang araw natin, walang kapaguran. Alas 6 ng umaga, gising na tayo. Bakit? Ginising tayo ni Brother Ricardo Alibang. Natulog po siya sa bahay mula kagabi, kwentuhan ng magdamag hanggang nakatulog ng mga alas 12, gising siya kanina 6 o'clock, kwentuhan ulit mga hanggang alas 9, alas 8, gano'n. Grabe, so happy nakasama po natin si Brother Ricardo, our farmer biker. Legendary farmer na biker pa. Ang tagal niya ng biker, 50 years. Wala na yata makatalo sa record nun. Kung baka ako, nagsimula ako, ilang taon na? 40. Siya, mga 20 anyos pa lang nagbabike na. 50 years na niya ginagawa. Gano'n kaya katagal tayo magbabike? Okay. Ang news ay in-invite niya tayo. Gusto niya tayong sumama sa next year. Punta raw kami ng Surigao. Paano ka naman tatanggi doon? Ako excited ako pero grabe yung ano talaga yung tawag dyan, capacity ng tao kapag talagang alam niyang kayang-kaya niya. Okay. Anong gusto niyo topic for today? Kamusta naman ang kanyang mga buhay? Ang topic natin today is back to basic. Buhay sakto. Okay? Buhay sakto. Paano ba maging buhay sakto? Madali lang. Anong unang requirement para maging buhay sakto? Meron bang requirement? Gagawa ba tayo? Bakit? Magiging malaking community na ba tayo? Pwede naman. Pag dumami yung mga naniniwala ng konsepto, ano ba ibig sabihin ng buhay sakto? Isang madaling paliwanag, hindi sobra, hindi kulang. Yeah. Huwag sobra-sobra yung mga pangarap mo na gusto mo makuha, mga bagay na minimithi mo. For the longest time na inaasam mo yung mga bagay na inaasam mo, siguro darating ang time, siguro hindi na tawag nilang midlife crisis. Bigla ka nakaka-realize, teka lang, ang tagal ko nang ginugusto itong mga gusto ko, parang hindi naman yata talaga to totoo. Yun. Dalawa kasi yan. Yung mga nakukuha mo mga success sa buhay, kung hindi mo pa siya nakukuha, baka naman hindi mo talaga siya gusto, or hindi mo talaga kapalaran. Kaya sabi ko, okay, baka naman yung mga ginugusto ko dati, ngayon, hindi ko na siya gusto kasi nga nawala na eh. Kumbaga parang sabi ko,
ano na ako, boy sakto na ako. Ayoko nang mahit yung mga dati kong binibinhi. Kasi yung mga binibinhi ko pala na yun, baka magpapunta na ako sa kapakabakan. Yun. So, nakatulong sa akin yung idea ng buhay sakto dahil hindi naman mediocre life kasi hindi naman ibig sabihin salat ka na o kulang ka na sa buhay. Para mas gusto ko yung parang masabi na yung basic. Ano ba yung basic na kailangan lang ng tao? May kausap ako sa bahay. Ano ba talaga yung basic? Di ba kailangan lang naman hangin, shelter, pagkain, tubig. Yun yung mga basic. Pero bakit ang tao ang dami na niya naging problema? Ang dami niyang dinesire, ang dami niyang ginusto. Sa dami ng mga nabasa kong libro, puro self-help, puro sa mga puro pagpunta sa isang mga matagot-tugatog ng kapalaran. na nakuha lang din natin sa media, nakuha lang din natin sa mga classmate natin, sa mga nakasama natin, na hindi mo alam kung saan papunta. Kasi ang informasyon na nakukuha natin is yung mga taong ganun, na okay, sama daw tayo sa mga mga tao na gusto natin marating yung mga gusto nilang marating. Kailangan lagi natin sila kasama. Okay? Hindi mo katagal. Kasi birds with same feather will flock together. Kung hindi ka nila ka-feather, hindi talaga kayo magsasama. So sabi ko, okay, hanap na lang ako ng mga kasakto ko. Buti na lang may mga natagpuan naman ako ng mga, kasi yung mga na pumapasok sa buhay sakto, yung mga kaparehas po natin na mahilig magbike. Marami rin ako natagpuan na mahilig din kumain ng gulay, mga vegan. At marami din ako nakita mga tao na minimalist. Yung nag-enjoy na ba sa minimalist life? Okay? So, yun yung nabuhay sakto tayo dahil hindi na tayo naghahangad ng mga sobra. Okay? Next topic, ano naman yung mga kulang? Hindi sobra, hindi kulang. Kasi sakto nga, nasa gitna. Okay? Hindi black, hindi white, nasa gray. Yeah. So, paano naman yung hindi kulang? Siyempre, ikaw naman nagdedesisyon kung ano yung kulang eh. Kulang ka ba sa hangin? Kulang ka ba sa tubig? Kulang ka ba sa tulog? Ayan. Yan yung mga kulang na gusto natin traffic. Yung mga simple lang. Hindi yung mga komplikado Kulang ka ba sa pagmamahal? Yan. Kulang ka ba sa atensyon? Dapat sakto. Kasi pag sakto, nasa moment ka na wala kang hinahanap, wala kang dinidesire, nasa moment ka na parang masaya ka sa kung ano ang meron ka, wala kang hinahanap, wala ka na dinidesire dahil happy ka dahil masaya ka, lagi ka nakasmile, malaya dahil lahat ng gusto mo magagawa mo. Pangatlo, payapa yung buhay mo. Ayan. Kasi you're happy and peaceful with your life. Yo! Ito ang ating mga kabuhay sakto, mga kabataan. Sa mga nakasama na kayo sa vlog. Yung kahapon di ko ma-vlog. Nadaga ka ba? Ha? Nadaga ka? So, tatapusin mo natin ang vlog nito. May sakto, pag-ulit namin Sige lang. Tatapusin ko itong vlog ko. Ganda ng view dito. Ayun po yung one bird. Seabirds. So, sa ganung konsepto, yung pagiging buhay sakto is malinaw na yung malaya ka, maging masaya, mag-enjoy sa buhay nang wala ka nang dinidesire. Hindi mo na kailangan mag-desire pa ng mga bagay na hindi mo na alam kung saan patutunguhan yung mga desire na yan. So,
Paano maging sakto? Napakadali lang. Napakadali talaga. Gaano kadali? Napakadali. Pumikit ka, pagkapikit mo, isipin mo lahat ng mga bagay na meron ka. Madalas nga yung mga meron ka, yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga bagay na nakapaligid sa'yo, hindi mo na napapansin dahil nga naging too much familiarity ka lang. Pero sa totoo lang, yung buhay mo is napakaganda. Sa dami ng experience sa buhay mo, napaka-perfect. Ang kailangan mo lang hanapin, tingnan kung ano talaga yung ano na yung nangyari sa'yo. Imagine mo, tagal-tagal na natin nabubuhay sa mundong ito. Sabi ko, shucks. Kaya excited pa ako mabuhay ng additional 80 years kasi nga itong buhay na to is regalo ng ating may kapal, ng ating Almighty Creator na kailangan mo lang siya talagang i-appreciate, pasalamatan, maging grateful, magkaroon ka ng grateful heart, maging mapasalamat ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Yun na, magiging masaya ka na, malaya at payapa. Okay? Para ma-enhance yung ating pagiging, para tumagal naman ang buhay natin. Siyempre, nag-discipline tayo, natutulog tayo ng maaga, kumakain tayo ng masasarap at masustansyang gulay at prutas. Nagbabike tayo everyday. Meron tayong bagong sports, pickleball. Meron tayong mga travel, meron tayong mga project sa buhay na magpapaligaya sa atin everyday. And huwag niyong kalimutan na lagi po pasalamatan yung mga tao sa nakapaligid sa'yo kasi yung mga tao nakapaligid sa'yo yung nagpapasaya ng iyong buhay. Marami kang karelasyon na nakakatulong sa iyong pagpapasaya ng iyong buhay. Salamat po sa lahat ng aking mga friends. Salamat po sa aking mga subscribers. Mahal ko kayong lahat. I love you all. Buhay malaya, masaya at payapang buhay tayong lahat. Bye-bye! Gabi na ha, madilim na, tapos na ang vlog. May sakto.